Good day everyone. So, ngayon ay tatalakayin naman natin ano ba yung mandate o tungkulin na dapat gampanan ng mga senador natin. Sa ating 1987 Constitution ay nakasaad doon yung mga mandate or yung role na dapat gampanan ng isang senador. Then, tatalakayin natin yon one by one, no? Mayroon doon nakalagay na 5 mandate o mandato ng isang senador. So una, ang Congress daw, ang Congress ay binubuo ng lower house at ng upper house, no? Pag sinabi natin Congress, kasama diyan yung Senate at yung mga congressman natin sa lower house. So, the Congress by a vote of 2/3 of both houses in joint session assembled, voting separately, have the sole power to declare the existence of a state of war. So, unang mandato ng mga nasa Congress, kabilang yung ating mga senador, ay ang pagdideklara ng isang giyera sa kapwa bansa. Kung halimbawa ay mayroong panganib na kinakaharap tayo doon sa ating mga kapwa bansa sa mundo. So, ang Kongreso, ang Senado at ang Kongreso ay sila lang yung may karapatan na magdeklara ng state of war o yung pakikidigma natin. So kaya kung boboto tayo ng mga senador at congressman, napaka-importante na tingnan din natin ano yung kanilang mga stand doon sa mga foreign policy natin. No, so napakalaking issue ngayon ay yung issue ng West Philippine Sea. So diyan sa issue ng West Philippine Sea, dapat alam natin ano yung stand ng bawat kandidato diyan. Kasi ang nangyayari ngayon ay may mga parte ng Pilipinas o ng ating karagatan na interesado yung China. Dahil ang West Philippine Sea ay sinasabi na mayaman sa mga deposito ng langis at diyan din dumadaan o bahagi din yan ng dinadaanan ng mga produkto na at least 1/3 no, ng produkto ng mundo. Yan yung diyan dumadaan no, sa South China Sea. At bahagi ng South China Sea ay yung nasasakop ng Pilipinas, ang West Philippine Sea. So kung halimbawa ay hindi magkaintindihan at dumating ang panahon, hindi naman natin hinihingi, at ang Pilipinas ay i-invade halimbawa o magkaroon talaga ng agresibong galaw ang China at tayo ay sakupin, bago tayo makapagdeklara o bago tayo makipagdigma sa kanila, kinakailangan mo nang ideklara yon ng Kongreso kasama ang Senado. Hiwalay na magbubutuhan ang Kongreso, ang lower Congress at ang upper Congress o yung Senado. At kinakailangan makakuha tayo ng 2/3 bago ma-declare na nasa state of war tayo. So kung ang mga senador halimbawa na nakaupo dyan ay kakampi o mga bata-bata, no? Sabi doon sa isang hearing na kinandak ng Senado ay nakikialam sa eleksyon natin ang China.
So kung ang mauupo diyan ay pabor sa China, paano tayo magdideklara ng isang state of war? Paano natin kakalabanin ang China kung ang ating mga senador na nakaupo diyan ay kakampi ng China o kumakampi doon sa China? So dapat titingnan natin sino yung mga senador na kumakandidatong senador na naninindigan na atin ang West Philippine Sea. Sino yung mga senador na medyo malamya ang paninindigan at parang sumasang-ayon na nasa China o sakop ng China o ibigay na lang sa China yung bahagi na sakop ng ating bansa o yung ating teritoryo. So napaka-importante nun. Then pangalawa sa mandato ng mga senador at ng Kongreso ay ang kapag nagdeklara ng martial law ang Pangulo, kinakailangan yon i-confirm. Kinakailangan sang-ayunan nyo ng 2/3 pa rin, 2/3 ng Kongreso. No? Within 48 hours, dapat ay mag-conduct ng sesyon ang Kongreso, ang Senado at ang lower house at i-confirm nila na kung sila ba ay sumasang-ayon o hindi doon sa martial law na idinideklara ng ating president halimbawa. So kapag yun ay hindi sinang-ayunan ng mga senador at ng mga congressman, hindi pwedeng i-implement yung martial law. So napaka-importante na ang mga senador na ating uupo diyan ay dapat may sariling paninindigan. Hindi yung nadidiktahan ng kanilang partido o ng pinuno ng kanilang partido. Kasi kapag sila ay nadidiktahan o may mga utang na loob doon sa kanilang partido o doon sa mga tao na nagpatakbo sa kanila o sumuporta sa kanila, kapag nagkaroon ng deklarasyon ng martial law, kahit na masama ang motibo ng isang presidente at sinang-ayunan nila dahil kakampi sila, yun ay matutuloy o malalagay sa panganib yung ating mga karapatang pantao. So kinakailangan yung ating senador na iboboto ay mayroong paninindigan, may prinsipyo at hindi pwedeng diktahan. No? So yun yung sa pangalawang mandato ng isang senador. Pangatlo, kapag halimbawa ang bansa natin ay pumasok sa mga kasunduan sa ibang bansa, no, yung mga treaty na tinatawag, kinakailangan yun ay i-concord ng at least 2/3 of all members of the Senate. Senado lang, hindi na yung lower house. So halimbawa, yung pagsali natin noon sa sa ICC, sa International Criminal Court noong 2011, panahon ni Pinoy kung hindi ako nagkakamali. Sumali tayo dyan. Yun ay sinang-ayunan ng Senado. Pero noong 2017, panahon na ni Duterte dahil natakot siya na siya nga ay makakasuhan sa ICC na nangyari naman, no, ay kumalas tayo dyan sa ICC. So hindi na tayo member ng ICC ngayon. Ang problema ay may provision sa ICC sa kasunduan na yung mga nagawang krimen bago pa umalis o hindi na naging member ang isang bansa ay pwedeng ituloy at imbestigahan ng ICC. So that is the problem. Yun yung nasa legal battle nila ngayon. So yun yung pangatlong mandato. Pang-apat na mandato naman ay kapag halimbawa ang presidente ay hindi na kayang mamahala ng ating bansa. Halimbawa siya ay may malalang sakit na hindi na kayang pamahalaan ng ating bansa. Kinakailangan ang Senado o ang Kongreso
2/3 ng boto ng mga congressman at senado voting separately, no? I-declare nila yon na ang presidente ay hindi na kayang gumanap ng kanyang tungkulin. At sa puntong yon, ang vice president ay iuupo nila at magiging president ng ating bansa. So, doon pumapasok uli yung pagiging independent ng isang senador. Yung hindi dapat nadidiktahan nung partido o nung kung sinong leader ng kanilang partido. Halimbawa, may kakuntsaba ng vice president, halimbawa, yung mga senador, majority, no? Palabasin nilang hindi na kaya ng presidente ang pamamahala, parang sort of kudeta mangyari or ibang aagawin yung pwesto ng presidente, posibleng mangyari yon. Kaya dapat ang senador na ating iboboto ay independent minded, may sariling desisyon, may sariling pag-iisip, no? At alam kung ano yung legality, ano yung naayon sa batas at ano yung labag sa batas. So yun yung sa pang-apat na mandato ng isang senador. Ang huling mandato, yung pang-limang mandato ng senador o yung tungkulin na dapat gampanan ng senador. Kapag halimbawa ay nagkaroon ng impeachment trial, no? Yung mga impeachable officials, meron kasing tinatawag na mga impeachable officials o yung mga may immunity from suit, no? Hindi siya pwedeng kasuhan doon sa mga ordinary court natin. So kinakailangan ay dumaan sa impeachment process. I-impeach ng Kongreso, then itatry ng Senado. So ang magta-trial ay ang Senado. That is the sole power, no, ng Senado to try and decide all cases of impeachment. Halimbawa, yung president, siya ay isang impeachable officials. The vice president, no, ang mga mahistrado ng Korte Suprema, ang ombudsman, no, yung mga ang COMELEC, ng mga commissioner ng COMELEC, at yung bang mga ilang officials na mga impeachable officials na tinatawag. So sila lang, ang Senado lang ang pwedeng mag-try noon, no? Kaya nga ngayon ay naharap sa impeachment, di ba? Sa trial, impeachment trial, si Vice President Sara Duterte, no? Kaya medyo kinakailangang suriin natin maigi yung mga stand o yung mga paninindigan, no, ng mga kumakandidato ngayon, kasi baka nagagamit sila doon sa mga issue na yon. At kinakailangan ang mga senador na mahalal ay alam kung ano yung sinasabi ng batas, kasi sila yung magiging judge doon sa impeachment. Hindi pwedeng dinidiktahan lang sila ng kanilang advisor, kasi sila yung senador sila yung inihalal ng bayan. So hindi po pwedeng aasa lang sila doon sa kanilang mga staff. Sila yung mga senador na pinagkatiwalaan ng bayan, sila dapat ang gaganap. Sila dapat ang may kaalaman. Hindi yung pag nahalal na, saka lang sila mag-aaral. So kinakailangan piliin natin, kasi ang trabaho ng isang senador ay napakahirap, no? Puro batas ang kanilang pinag-aaralan diyan. Puro batas ang kanilang ginagawa. Hindi nila trabaho magbigay ng mga ayuda. Hindi nila trabaho na magpagawa ng mga kalsada. Ang trabaho nila gumawa ng batas. Kaya dapat sa eleksyon matuto tayong pumili ng tama.